Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan ngayon mga kababayan ko. Ito ay pinasa sa aking video regarding na naman sa manggagamot. Pero bago lahat, pakibasa muna tong disclaimer ko. Basa, basa, basa! Okay na? So, continue tayo. Ito ay yung manggagamot naman. Ito, yung inaano sa drum. Play natin to. Malungkot na realidad sa ating lipunan. Marami pa ring mga lugar na walang ospital o health center man lang. Kaya ang mga kababayan natin doon ang nilalapitan albularyo, gaya ng manggagamot sa Camarines Norte na ang mga pasyente inilulubog sa drum. Alas 4 ng madaling araw pa lang nitong Huwebes. May kung ano nang iniluluto sa 4 na latang drum ang mga lalaking ito sa Basud, Camarines Norte. Mga cannibals ba to? Sinisiguro nilang pantay ang gatong. O lulutuin yung mga Ang tao. init ng tubig. Maya-maya pa, inilagay na nila ang sangkap nitong di umano mga halamang gamot. Ilalagay po namin, pakalagay nito ng tubig. Pakukulaan po namin siya ng nasa 4 na oras po. Ito ang isasalin nila sa 26 pang plastic Dyan maliligo yung mga ano. kung saan magbababad ang kanila raw mga parokyano. Ang tawag nila rito, steam bath. Pero alam mo, may mga gumagawa naman talaga niyan. Although na hindi, kasi medyo nakakatawa nga naman yung nila, the way nila gawin. Pero alam ko may mga spa talaga na gumagawa niyan eh. At meron talaga mga therapeutic claim yung ganyan. 'Di ba? Meron naman daw, parang lang yan eh. Ako naman, naniniwala naman ako sa alternative medicine. Naniniwala din naman ako sa conspiracy theory na sometimes hindi yan binibigyan ng pansin kasi malulugi yung mga pharmaceutical companies. Naniniwala naman ako doon. 'Di ba? Okay, yung mga ganito, okay naman ito yung mga herbal na yan eh. Unang-una, wala namang masamang maidudulot sa katawan yan eh. Tsaka ginagawa yan, katulad ng sinabi ko kanina, may spa na gumagawa niyan eh. Yung minsan nga nilalagay, literal talaga kayo niluluto. Yung sa Batangas yata yun. Tama ba ako? Nasa malaki kayong kawali. tapos doon kayo naliligo. Or doon kayo nakababad. May gumagawa niyan eh. Pagputok ng araw, Sabi nung araw, pugsh! Pagputok daw eh. nagsimula ng pumila ang kanilang mga pasyente. Kapag sabi po sa akin na marami daw po napapagaling dito mga paralyzed, nagpunta pa ako dito. May iba sa kanila galing pa raw abroad. Kasi marami akong lamig sa katawan. Marami akong nakikita na mga gumagaling. That's why I wanna try. Kaya lang hindi, let's say nakakagaling nga pero wag naman kayo magki-claim yung parang mga dadating na sa parang false advertisement na. Yung parang anong nangyayari kasi nangangako kayo ng ng heaven eh. I mean, ibig ko sabihin, parang sinasabi nyo na talagang 100% proven na talagang gagaling ka. Wag naman ganon. 'Di ba? Siyempre, aasa din kasi yung tao eh. Although na naniniwala naman ako dahil herbal naman yan, proven naman sa science na may mga nag-e-exist na naman talaga na gamot na galing sa halaman.
'Di ba? Yung mga paglagalaga ng mga dahon ng bayabas, 'di ba? May mga ganun, 'di ba? Wag naman kayo mangangako na yung parang himala na. 'Di ba? Ano din 'yon? Hindi rin maganda. Pero kung yung mga ganyan, walang problema diyan. Gusto ko nga subukan 'yan eh. Maya-maya Actually nga yung chiropractor, kahit na hindi naman proven na nakakagaling yun, gusto ko rin subukan yun eh. Mukhang masarap din talaga sa katawan eh. Pero, di ba, tingnan natin. pa, dumating na ang Iba-vlog ko yun pagka sinubukan ko. Kaya lang mahal eh, 1.5 eh. Gusto nyong mag-Gcash sa akin? Joke lang ah! Joke lang! pinakahinihintay nila ang manggagamot na si Brother Ronnie. Buga. Sapa. Wala sa sugar ang sa kanya cholesterol. At wala Bullshit naman ito. Itong part na to, bullshit. Paano mo malalaman yun ng ano? Kailangan dumaan sa medtech yan eh. Kukunan ng dugo yan eh. Hindi ano. Ito, sa part na to, kabulshitan ito. Doon sa mga pakulo-pakulo ng mga dahon-dahon, wala namang problema doon, di ba? May gumagawa nga naman talaga noon. Pero yung ganito, huwag nyo na sanang hahaluan ng mga ganitong kabulshitan. Ronnie. Buga. Abay, kahit saan tayo makapunta eh, hindi naman niya masasabing accurate na sinasabi niya na ganyan. Sapa. Wala sa sugar ang sa kanya cholesterol. At wala na raw Paano na, ano yun? Paano mapapatunayan yun? Ano yung ginamit niyang method doon na naramdaman niya na walang problema sa sugar kundi cholesterol? Ano, may psychic? Sabagay, okay na sana tatay eh. Yung ginagawa mo dyan na herbal eh, okay na yan eh. Pero yung hahaluan pa ng ganito, abay, kahit saan naman tayo makapunta, alam mo naman natin ka-bullshitan yun. Yung hahawakan mo, tapos malalaman mo na cholesterol. Di kung may talent na ganyan, edi lahat na lang sana ng doktor, hindi na pinapalab test yung ano, aralin na lang sana nila yan. O sasabihin nyo na, superpower yan. Kung may superpower naman yan, edi pagalingin na niya na lang ng diretso, hindi niya na paliliguan sa drum. lab test o aparato na kailangan para matukoy niya ang sakit ng kanyang mga pasyente. Kaya na raw niya itong tukuyin sa pamagitan lang ng pagpupulso, Ako, May mga sakit ko na tama nga na diabetes. Hindi nagpapangsyon ng ayos yung bato mo. Pumunta ako ng provincial hospital, nagpa-laboratory ako. Ito man po yung sabi niya. May baka naman dinaldal nyo. Kinold reading na kayo niyan. Pwedeng mangyari ang cold reading din dyan eh. Nandito po ako kasi may sakit ako sa bato. Tapos titingnan, ay oo nga, may sakit ka sa bato, nakita ko dito. Tapos sabi mo, oh galing, nahulaan niya. Hindi natin nalaman kung paano siya sinuri eh. Minsan kadalasan yung mga pasyente din, nagdadadaldal sila ng hindi nila nalalaman. Na nakukuhanan din sila ng ano. mga kidney. Siguro sa buong mundo, ako lang po ang gumawa nito dito. Ako lang po. Or pwede rin naman, kahit hindi madaldal yung pasyente, kung nakikita niya na may manas yung yung pasyente, kidney na agad yon. Cold reading naman yon. Nakatuklas nito. Oy, mainit. Man, pahingi. ilang sandali lang, Dito ka na. To. sinimulan na ni Brother Ronnie ang gamutan sa pamagitan ng pagdasal, di umano sa wikang Latin. Pater noster qui es in caelis sanctificator nomen tuum at biniat regnum. Tuum fiat voluntas tuan sicut in quilo et ingeram. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Ina ng Diyos, Espiritu Santo. Baba. Okay na sana eh, no? Diba? Nilagyan pa ng mga ganun.
Sayang naman yung natatapon, no? Di ba sila pwedeng humanap ng way para saluhin yun? Sabagay, galing na sa katawan ng iba eh. Isang taan ni Masula, ilaw ng tatlong persona, sulong liwanag ng Diyos Ama. Parang sarap niya i-try, no? Tinatawagan kita City Arkanghel, anghel ka ng Diyos. Yung sakit ng tiyan ko, nawala na. Sakit sa likod. Ganun kabilis? Abay, kahit totoong herbal yan, wala namang ganun na instant eh. Placebo yun, men. Ganun kabilis. Kasi, ang isang gamot kasi, may pagdadaanan mo ng proseso yan. Bago, let's say halimbawa, kung may iinumin kang gamot, dadaan muna sa atay mo yan para ma-absorb ng katawan mo. Hindi yung ganun kabilis. Ito kasasaw-saw mo lang na wala na yung mo. Hindi naman yun. Ang explanation dyan, placebo. Pagka ganyan. Nawala. Sana hindi na bumalik. Kasi wala talaga, nawala. Dati raw suma-sideline na tour guide si Brother Ronnie. Hanggang sa kanyang paglilibot-libot, may nakadaupang palad daw siyang isang ermitanyo. Pinabaon niya sa akin ang 3 libro. Sabi niya, manggamot ka. 18 anyos lang daw siya nung unang nanggamot. Ang inilalagay nila sa kanilang steam bath, 7 klase raw ng dahon. Kalamansi, suha, sampalo, kamyas, tagbak na pula, alagaw. At 2 pang sangkap, di umano, na hindi raw pwedeng sabihin dahil mawawalan ito ng bisa. Mawawala ng bisa o may gagaya. Kasi doesn't matter kaya sabihin mo yun o hindi eh. O paano yung mga tauhan mo dyan na nakakaalam, sinabi mo rin doon, ba't hindi nawala ang bisa? Ano din ang logic eh, no? Kasi kung hindi pwede sabihin, dapat ikaw lang talagang gagawa niyan lahat. May inutusan kang iba eh. So meaning, sinabihan mo din yung iba kung ano yun. Bakit hindi nawala ang bisa? Lahat ng uri ng karamdaman, walang imposible sa Diyos. Kanser sa breast, kanser sa Totoo yun. Naniniwala naman ako doon. ovary. Yun ang bilang mga Sa malala. Diyos. Yung iba naman, kanser sa bone. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Ina, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Katunayan, ang minsan na naming naitampok taong 2021 na si Tuper na nanggagamot din sa pamagitan ng tinatawag niyang lublob mula bayan naman ng Kapalonga. Si Brother Ronnie daw ang nagturo. Sa kanya rin po nagmula ang lahat ng aking kakayahan. Akala ko ba bawal sabihin? Kaalaman, nagsimula po yun dun sa binigay po sa kanyang librito ng isang ermitanyo. Isa sa mga unang pasyente ni Brother Ronnie, ang 64 anyos at paralisado ng si Nanay Elisa, na kahit hirap, dumayo pa rito mula sa bayan ng Mercedes. Wala na sa akin nag-asikaso. Pag sabi po sa akin na marami daw po napapagaling dito mga paralyzed. Kaya nagpunta pa ako dito. Bubuhatin si nanay. Triyam nartami quando suritrogeri sugriok may signim salbam ibam. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Ina, ng Diyos, Espiritu Santo. Paupo po. Sa loob lang ng Parang sarap subukan eh, no? 3 sesyon ng gamutan, bumuti raw ang pakiramdam ni Nanay Elisa. Noon, parang patay na ang ganito ko. Ngayon, kahit nakahiga ako, minsan nagagalaw-galaw ganyan. Parang may pagbabago ito. Babad sa tubig na may herb. Sa ngayon, wala namang pag-aaral na nagsasabi na gagaling doon. Hindi siya nakakapagpagaling. Tsura ni doktora eh, no? Parang parang kontrabida. Over time, pwedeng mag-improve siya on its own. Oh, totoo yun. May mga stroke na lalo na pagka may therapy na ginagawa. Kaya although na partially naniniwala naman ako dito, kasi yung paggamit kasi ng mga herbal na yan, yung mga ganyan-ganyan, may science naman behind that eh. Hindi naman siya yung hinugot sa hangin lang. Meron naman talaga. Kaya lang, pag hinaluan na nung mga ermitanyo na ganun,
don't know, no? Di bahala kayo, wala namang problema kung maniniwala kayo. Pero lakas kasi maka-bullshit nun eh. Lalo na yung titingnan yung lab test mo ng sa pulso. Diyos ko naman. Kaya nung nabalitaan din ito ni Crisnel mula Naga City, bumiyahe siya ng 2 oras patungo sa bayan ng Basud para naman ipagamot ang 2 taong gulang niyang anak na may cerebral palsy, si Aiden. Parang Kawawa hindi ko naman, tanggap sa sarili ko. Masakit bilang ina. Kahit ano po ginagawa namin. Kasi yung daddy niya po nasa ibang bansa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Ina, ng Diyos, Espiritu Santo. Kawawa naman si baby. Parang lifetime. Pero nung sinabi ni Brother Ronnie na gagaling to dito. Hindi normal yung development ng brain. So, ang ginagamot mo na lang doon, yung symptoms. Hindi siya nagagamot na yung pag may binigay kang gamot, babalik siya sa normal. Walang ganon. Kontrabida yung doktor eh, no? Kay Brother Ronnie din lumapit para ipagamot ang sakit sa gulugod. Nanganak ako sa panglima kong anak. Pag lumalapat siya sa higaan, sobrang Sabi ng doktor, wala namang ganon. sakit. Parang dinudurog yung buto mo. Sabi ko, hindi ako gagaling dito. Kasi puro pain reliever lang naman talaga yung binibigay nilang gamot. Tapos wala na. Okay, upo dyan. Baka ayaw mo magpa-surgery. Alam ko pagka spine, nire-require ng surgery yan, kaya lang mahal eh, no? Pasok uli yung isang paa. Dahil ginawa mo noon. Chiropractor din, pwede daw. Kaya lang risky. Segundo disigasyon. Nastrayam. Amen. Dito na raw siya sumubok sa steam bath ni Brother Ronnie at matapos ang 5 buwan, kahit papaano raw, unti-unti na siyang nakakapaglakad. Pakunti-kunti lang. Yung pa step-step lang na nakahawak sa dingding. Hanggang sa makalakad. Kasi ito, Hana, isa ito sa iisipin natin. Kasi lahat ng nagtetestimonya, puro base lang sa nararamdaman nila. Sa akin sana, mas maganda kung may pinapakitang record, or nasuri siya ng doktor o talagang merong merong, yun nga, yung sinasabi niya na may sakit sa gulugod, etc. Diba? Then, saka natin ipatreat kay brother, kung sino man si brother. Tapos pag gumaling, test uli kung talagang clear na. Ganun magdeklara ng gumaling, hindi yung dahil naramdaman mo lang. Sometimes kasi, dahil sa psychological, nakakaramdam ka ng ng paggaling eh. Proven ng science yun eh. Yun yung tinatawag na placebo. Ilang beses ko na nasabi yung placebo na yan dito. May example na akong binigay tungkol dyan eh. Napanood nyo na ba yung Space Jam? Yung kay Bugs Bunny, tapos Michael Jordan. Diba? Ang ginawa ni Bugs Bunny, kasi medyo, yun ang magandang example ng placebo eh. Si Michael Jordan kasi magaling mag-basketball. Eh yung grupo ng Looney Tunes kasi, mga mabababa yung self-esteem. Hindi sila marunong mag-basketball. Ang ginawa ni Bugs Bunny, kumuha siya ng bote, nilagyan niya ng tubig, tapos sinulatan niya ng Michael Jordan's secret formula. Pinainom niya sa mga kasama niya, naggalingan mag-basketball yung. Parang ganun nagwo-work kasi ang placebo. Diba? Tingnan nga natin yon yung scene na yon sa YouTube. Para maintindihan nyo, kasi natatalo na sila dun sa Space Jam. Michael's secret stuff. Secret stuff pala. Ito yan, Sana hindi ako makopyright. Great speech and all, Doc. You had him riveted. But didn't you forget something? What? Your secret stuff. Ayan, Pero ano lang yan, bote lang yan ang nilagyan niya ng tubig. Whoa, nice deltoid. Play along. Stop hogging it, Mike. We're your teammates. Pretty
Pinainom niya sa mga kasama niya. You wouldn't hold out on us, would you? No, I mean, I didn't think you guys really needed it. I mean, you're so tough. You're competitive. We're also chickens, so we needed bang. Hey, I'd like some. You know, this goes against everything they taught me in health class. You want to win or not? We go out and kick some. Yeah, 'di ba? Magagaling na sila mag-basketball nung pinainom sila nung ano nung bote na ginawa ni Bugs Bunny. Ganun nagwo-work ang placebo, mga kababayan ko. So balik tayo dito sa ating nire-react na video. Kada ako ng malayo na walang nagtutulong sa akin. Yung iba, hindi mo maiwasan magbigay ng donation. Amasator Alipupini. Pero ang panggagamot ni Brother Ronnie, hindi libre. Ang presyo mula 300 to 600 pesos depende sa araw. Tapos sasabihin, donasyon. Ang donasyon, walang presyo yun. Kailangan mo magkaroon ng upahang tao. Yung kuryente ng tubig na binabayaran mo. Kailangan magkaroon ka ng salapi. Pambili mo ng mga herbal na kukunin nila sa bundok. Pero yan pero ang pinopromote mo yan, tulong sa kapwa Tsaka may spiritual ka dyan Well, hindi niya naman sinabi na direktang galing sa Diyos, no? Yung power niya, galing sa ermitanyo, okay naman, wala namang problema. Pero kung sinasabi niya galing sa may kapal, sa bagay may sinasabi siyang mga ganun-ganun Yung Latin na may in the name of the Father, of the Son. posible nga kayang makagaling ng iba't ibang sakit ang paraang ito ng panggagamot? Temperature ng tubig nakatutulong. Kasi pag mainit, ang gagawin nito sa katawan is pagagandahin nito yung circulation, i-relax yung parte ng katawan. Kailangan lang iwasan yung mga extreme temperature, yung pagbababad ng ganong katagal, kung hindi supervised na maayos at makikita kung may side effects sa katawan nila. Ang halamang gamot ay pinopromote mismo ng ating gobyerno, ng DOH. Meron tayong Republic Act 8423 na ang layunin nun, ibalik yung traditional na way ng paggagamot kasama ng herbal medicine. So herbal medicine, may mga therapeutic value pero hindi pa ito masyado masasabi natin na directly therapeutic or nakakagamot sa isang uri ng sakit. Kailangan po tayo magpatingin muna sa doktor or sa ating health professional dun sa ating area para tignan kung pwede ba tayong mag-herbal steam bath. Bago pa dumating yung mga mananakop, alam naman natin na meron tayong mga albularyo. Ito ay galing sa salitang Kastila na ibig sabihin herbalaryo. Laganap ito sa buong Pilipinas noon, lalo-lalo na sa mga rural areas dahil nga walang mga doktor na naggagamot sa kanila. Wala namang nakakapag-diagnose ng sakit just by holding the pulse. Meron pa mga pwedeng malaman, katulad nga nun, yung mga heart rate at saka yung rhythm. Parang pero naririnig mo talaga. Pulso, baka may lagnat, baka may infection siya, but it's not a definite diagnosis. Ngayon po, pag talagang wala na kaming gamot, kami po ay humihingi sa provincial ng additional na dinadala sa health center. Wala kaming sapat na gamot pang kalahatan. Pag may mga sugat-sugat ang katawan ng isang tao, maaaring makapasok ang bakterya sa ating katawan. Yung linis ng drum, naghalo-halo na ang mga sakit kung ito ay infectious diseases. I don't think it's very healthy. Tumagat itong alternative medicine, pati po yan, pwede nyo po ikonsulta sa inyong doktor. Kasi may mga alternative medicine naman na tinatanggap natin sa panahon ngayon. Ay malinis po yan. Yung mga drum natin, kinuklorin nila lahat yan. Binabras. Gaya nito. Siyempre may video Siyempre, bibidyohan kayo Alangan namang ipakita yung dugyot yan, di ba? Tapon po uli yan. Hugasan lang nila yan, tapos palit uli. Kahit na anong sakit, wala akong tinatanggihan. Ang paniwala ko po, walang imposible sa Diyos. Nako, pag yan gumamit ng Diyos, tapos nagpapabayad ka, ito na yun. Di ba? Gagamitin mo na naman ang Diyos Okay na yung herbal men Wala namang problema doon sa herbal pero kung aanuhin mo pa yung dahil may power ang Diyos o kung yan naman yung hindi pwede. Sa pinakamalalayong bayan ng Pilipinas na hindi naaabot ng sapat na tulong medikal. Anyway, so kayo ako sinasabi ko hindi naman ako tutol dyan
'Di ba? Kahit ako gusto ko rin nga subukan 'yan eh. Pero yung idadaan mo parang ang tingin ko kasi parang i-exploit mo yung pagiging religious ng isang tao eh. Para lang maniwala sa'yo. Hindi ba pwede dahil lang doon sa herbal? Kasi ano naman yun eh, pwede mo namang i-promote yun eh, kung talaga namang nakakagaling yun. Ba't kailangan magdasal ka pa ng Latin or gumawa ka pa ng pag-check-check ng pulso na gano'n? Na malalaman mo kung may cholesterol or ano, di ba? Anyway, kung gusto nyo yan, wala namang problema doon. Di ba? Try nyo, wala namang problema. Ako gusto ko nga i-try eh. Doon sa part lang na ano ha, yung lulublub ka lang doon sa mainit na tubig ha. Pero yung, kung sasabihin nyo sa may power yung mga dasal-dasal niya, naniniwala ako sa power ng dasal. Pero hindi doon sa dasal na mechanical, yung kinabisado lang. Di ba? Anyway, yan lang po muna. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.